Age. Dito ka sa balitang walang dagdag bawas. At sa komentaryo, hindi biased. Buo ang kwento. Balita may konteksto dahil dito bawal ang fake news. Kasama sina Jovi Francisco, Maricel Halili at Chicky Vergel, pati si MJ Marfori. Dito tayo sa totoo lang. Merry September 1! Pinoy Christmas. Simula ng Pinoy Christmas. September 1, mga kapatid. Nabasa nila mo yung aking iniisip kasi tinignan ko pala yung memories ko sa Facebook. Nakita ko na yung pagkanta ni Cheryl Cosim at ni Chicky Vergel 3 years ago with our special guest po na si Jo Maritza. Pero ikaw, hindi ka kumanta nun. Nakising along lang ako pero walang boses yun, mouthing kunwari lang. Nag-lip sync. Hindi nyo mapapakanta o mapapasayaw mapapasayaw yan, si Jovi. Nasa 1PH, search nyo lang yan. Yung edition na guest namin si Jo Maritza ng 3 years ago. Makita nyo na work from home pa kami nun lahat. Antaray. Oo, kasi pandemya. Pandemic yun, Zoom. Pero meron din kaming edition na nandito sa... Yes, diba? May meron. din na dito sa studio. Noong 2019. Pero ito yung pinapakita ngayon ng memories ng Facebook yung kumanta yung naglagay kami ng mga parol sa likod na. Tapos kumanta talaga kaming tatlo. Well, sila lang pero ako nagkunwaring kumakanta. Nagpanggap nga. Nagpanggap ako. I mean, paano ko naman matatalo ang bosses? Ni Maritza. So hindi na ako nagpanggap. Naki-mouth lang ako. hindi kami nakipag-compete sa kanya. Talagang isang karangalan, di ba? Oo naman, na maka-duet mo ang makanta mo Jose yun with him, Marichan. di ba? Baka naman pwedeng imbitahan natin ulit. Hindi ko pa kasi na-experience. Yes. Pwede naman. Feeling ko lilibutin niya. No? Ilang taon na rin naman yung una niya ang Kapatid Network, pati ang Signal. Parang ngayon nagbigay siya sa iba yata. Kaya makita mo siya nasa ibang network siya. Saka kay Ninong Rai sa vlogging, pinuntahan niya, no? So, feeling ko iikot siya. Parang pag tinignan mo si Jose Marichan, mag-smile ka na lang. Yes. Kasi napaka bait ng mukha. Yeah, Alam mo maamo. yun, napaka-maamo ng mukha. Tapos parang syempre nakakabit na sa kanya yung Christmas. So, Grabe. parang automatic happy na tayo. Ganon. Si Father Christmas ng Pinoy yan Well, to be very parang strict about it. Sinasabi sa ilang beses na siya nakausap. He's not that comfortable sa idea na siya okay lang na symbol, pero pagka sinasabing Father of Christmas, ayaw niya. Parang gano'n. So parang pwede siya as a reminder lang na palapit na siya. Pero may nalulungkot na iba Bakit? Kasi kinakalimutan niyo si Ariel Rivera. Pag Pasko, may Ariel Rivera. Ano yung Ariel? Mga makapagbagdamdam. Ayan! Para sa mga bagets na hindi nakaka-relate, sinasabi ni Jovi kanina. Sorry, dami pwedeng lawakan ng pagpapatugtog doon kasi masisingil po si Chicky sa sweldo niya ng royalties. So, ilang segundo lang. Pwede nyo naman po yan patugtugin sa Spotify ninyo or sa Apple Music ninyo or sa YouTube. Patikim lang. Pag nandito. So pag feel mo maging senti, Ariel Rivera. Pag gusto mo yung happy-happy, Jose Marichan. Pwede. Pero meron pang isang nakaka-happy sa akin, yung Ryan Musical or si Ryan Cayabyab. Kumukuti-kuti tap is also very very Christmas siya na nakaka-uplift. Oo naman. May isa pa. Ano pa? Ages, ano ka ba? Kinakalimutan mo na ba? Alin doon? Yan ang nakakasaya talaga, yung ages. Sige nga, ang kanta ng mga manggagawang Pilipino. Okay. Tuwing Pasko. Yung mga Christmas bonus natin. Correct. Ayun na. Yan
talaga. Yan talaga. Pagka yan ang kinakanta, yung smile talaga natin, abot Kasi parang malapit na yan. Oo, Kapag kinakanta mo yan, parang ramdam malapit. na natin na eto na, naririnig na natin sa G's. So, yan. Si Chiki baka hindi masaya kasi siya nagpapasweldo eh. Kaya, oo. So, siya yung kinakantahan niyan ng mga tauhan niya. Huwag kayong mag-alala, ibibigay ko naman talaga. Taon-taon binibigay natin, Ayun naman pala. Advance pa yan. Oo. Hindi nakakalimot si Chiki dyan, ha? Kung hindi kasi dadalhin siya sa dole. Okay, so, yung po sabi nila, pag minsan parang OA na daw po dahil masyado tayong maaga. Pero ako, kinalakihan ko na maaga talaga. Oo naman, lahat tayo. Kinalakihan ko na ganun, well, recent na lang parang namarkahan ng mga kanta ni Jose Marichan, pero even noon, alam ko na longest Christmas celebration na talaga dito. Maski nung panahon pa na simbang gabi pa yung basehan kung ba't mahaba, Oo. Pero, ganun talaga. Kaya Ganun yan ang talaga. gusto ng mga balikbayan nating mga relatives, mga kamag-anak, 'di ba? Kasi pagpunta nila dito, ang saya-saya daw kasi laging may salo-salo, laging may simbang gabi, yung Yes. sinasabi ni Simbang Jovi. gabi. Oo, tapos yung longest celebration na yung salo-salo na yun kasi ay pupunta kayo sa mga bahay ng mga relatives ninyo. Oo, totoo. Get together, 'di ba? Ang daming reunion, basta puro kainan. At saka sa atin Oo. yata yung mahabang caroling. Ayun pa. Oo. Tapos kapag ka medyo sinuswerte-swerte ka pa, yung bibisitahin mong bahay, meron pang pamerienda. Meron ka pang pa-early dinner kapag nangaroling ka. True. Na-experience mo ba yun na nangaroling? Oo. Oo. Siyempre. Alam mo, hindi nawawala sa ating Pandagdag yan ng kultura. dagdag yan ng pamimili sa pagpasko kapag may naipon ka na Correct. Nakamagkano ka pinakamalaki? Sa naalala Sa mo? caroling, Oo. high school, 700 pesos. Uy, malaki na yun. Malaki yun. 700. Kasi kinarir nga namin, yun yung time Oo. kasi na kinausap namin yung mga pwedeng pangarolingan para acquire kasi. Yeah. Para yung kita hati-hati sa Totoo. members. Parang kung magsisipag ka, pwede mo ma-earn yan Pwede, diba? Ako kasi inisip ko, kasi gusto ko manood ng dalawa sa halimbawa kung 6 po yung palabas sa Sinihan. Sa Sinihan na film Oo. festival nung panahon na yon. Usually 2 yung gusto mong panoorin dyan. Yung Panday, saka yung Shake, Rattle, and Roll. At saka Enteng Kabisote. At saka yung Enteng Kabisote through the years. Oo. So, so talagang magsisipag ka para may extra ka. Kasi hindi ka lang naman manonood, bibili ka pa ng popcorn. Oo, popcorn. Okay. Yung popcorn hindi mawawala. Oo. Oo nga. Yung mga inaantabayanan natin. Magpasko. Yan. At saka nung araw kasi kapag ka-Christmas, doon lang ako nagkakaroon ng bagong damit. Automatic. Automatic. Pang Christmas at saka pang New Year, dapat brand new. Kasi pang Christmas at tradition. pang New Year. Christmas and New Year, Oo. tradition kasi siya. Oo. So kahit na hindi mo naman kailangan, automatic bibilang ka. Tapos naalala ko Correct. yung pamahiin, speaking of the myth and New Year, no? Oh. Pamahiin nila, pag New Year, kailangan naka-polka dots o naka-stripes. Yan. Para daw pera. Stripes yung bills, polka True. dots, Correct. syempre, yung coins. At saka Oh. dapat kapag sasalubong ka daw ng bagong taon, laging may lamang pera ang bulsa. O, tapos Yes. ang iingay ba? Ganun Oo, ba? dapat may coins. Oo. Ganyan. Tapos At saka tatalon-talon ka. tatalon sa walang bubong. Kasi pag may bubong, maiipit daw yung pagtangkad. Sus Mariosep. Ang dami. Nag-work ba, mga kapatid? Oo. Oo, hindi naman tayo hindi masyadong... Hindi naman tayo maliit. Oo, Hindi Kasi baka naman. nag-work. Oo. Nag-work naman. Pwede. Nasa jeans din po, ha? Oo, nasa jeans. Iniisip ko, ano kaya yung tinalo na ni na Gretchen Ho, ni na Cheryl Cosim, Grabe. Ni Sean di ba ni Yao. Sean Yao? Ba't gano'n sila katatangkad? Jeans Feeling ko may second floor sila, tinalo na nila yan eh. Tinalo Alam mo kaya ba, sila matangkad. si Sean Yao, ang nanay, 5'10". Matangkad din talaga. Matangkad Jeans talaga. talaga. Jeans at nutrisyon, mga kapatid. Oh. Ang galing. Oo, kasi kung naabutan si Son kayo na masyadong slim, meron time na parang pangit naman valove to sasabihin ko, no? Kasi parang sinisexify, Pero, Oo. kasi may laman si Oo. Sean dati na kumbaga, parang akma sa taas niya, di ba? Yes, yes. Oo, makikita nyo sa photos. Kasi old baka sabihin photos. nila kasi hindi kumakain si Son, hindi. There Hindi, was a time na ma-workout lang siya. ma-workout siya. Oo. Ang bilis So, na anyway, metabolism. Napunta tayo dun sa exercise ni Son Yao na mapapanood niyo po Kanina mamaya. hype lang kasi tumalon sa New Year. Sabi siguro ni Sean, nananahimik ako dito eh. Nisip kasi namin paano madagdagan ng ilang inches lang yung height natin. Yan. Okay.
So, sinasabi nito ni Jojo Cruz. Mukha daw sa mga subdivision ka nangaroling kasi ang taas daw ng 700. Tama Hindi ba? nga, meron kasi Meron nga kasing grupo kami noon. Yeah. Mga choir, talagang kinausap namin yung pupuntahan namin para mangarolingan. So, syempre, namili kami ng bahay. Of Oo. course. Taga doon ka, alam mo kung sino tatargetin. So, kontrata na. Tinasada Yeah. na punta po kami dyan ng mga 6:00 ng gabi. Yeah. Ganon. Tsaka mamimigay talaga yung mga may-ari ng bahay na yun. Lalo kasi mga bata, 'di ba? Ang cute naman mga bata. Uy, kawawa naman, bigyan mo yung mga bata, 'di ba? Ganon. Lakihan mo pa 'yan. Yan. Oo. Ganon. So yan, ito yung napag-uusapan lang kasi sabi nga nila ay September na, no? Katatapos na Agosto pa lang tayo kapon, ngayon September na po, Burr months. Official na. Official Oo. na nag-start, po. Pero syempre we have a lot of time naman to prepare, at maghanda, prepare or maghanda para sa darating na Christmas season sa pagtatapos ng taon. Oo, mamili na ng gifts habang maaga pa. Habang may mga sale pa po, usually At ganitong yun. oras, ganitong panahon meron, no? At saka, para hindi kayo makisiksik. Correct. Alam mo, pag mga ganitong panahon, excited ako, nilulook forward ko yung pagkakabit ng Christmas tree. Yan. Kasi parang nilulook forward mo na happy yung itsura ng bahay ninyo, na merong True. Christmas tree, merong mga lantern. Pero pag ligpitan, natamad na. That's so Ayoko na. Naku, magliligpit na naman. Ganon. Sabi Jan ko- 6 pa naman yun, ang, Oo, ang matagal-tagal deadline. Andito na si STL data to si Mase nung Oh. yung ang feeling ko February na hindi ko pa tinatanggal. Hindi mo ba inabot ng Oo. Valentine's Oo, Day? kasi tamad na tamad, di ba? Parang wala na. Parang okay lang, ako Yes. lang naman dito. So, nandun Diba? lang siya. Oo. Kaya nga. So, anyway, Pasko hanggang February. Isipin mo, tapos naglagay ako early on pa. No? Oo. So anyway, so yan po mga kapatid, ang atin pong pag-uusap dahil doon sa pagpasok po ng Burr months. Pero marami kami mga balita sa inyo kasi kahit na parang we're looking forward sa masayang Pasko, may mga hindi maganda nangyayari ngayon sa ating paligid. So we'll discuss all of that tonight, At hopefully maisingit namin tungkol doon sa mga pag-e-epal sa social media. Maya-maya natin pag-uusapan yan, ha? Pero simulan na po natin ang balita ang sumenya sa Simowe. Dahil bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunton ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako po si Maricel Halili. Ako naman po si Chicky Verhel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa Totoo Lang. Kami po ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Ako po si Jovi Francisco at kayo'y nakatutok sa Signal Channel 1 or 1PH channel po yan. At kami rin po ay nasa social media. Facebook at YouTube po, pwede kayo manood ng live stream natin. 1PH po yung channel namin doon. At mag-follow po kayo, mag-subscribe, magkomento ng maayos. Ito yung topic sana namin kung hindi Pasko, no? Oo. Yung pagkokomento ng maayos sa mga post, Yeah. medyo importante po yan. Parang nawawala na rin kasi yung, minsan yung gala. Respeto. Nawawala. Mamaya po, pag-usapan namin pag nakasingit kami, Paki-like at paki-share din po ang amin pong dalawang live stream links ngayong gabi, mga kapatid. Nanonood via Signal Play app ang aking kaibigan na si Barbie ngayon. Feeling ko hindi siya nangangaroling noon. Talaga ba? Pero dapat nangaroling siya kasi yung village sila, baka ang isang bahay, 500 agad na ibigay. Ay, naku naman. Sayang naman. Yan ang magandang Hindi. suyurin. Baliktad. Feeling ko Suyurin. sa kanila nangangaroling yung mga bata. Pwede. Oo. Pwede nga rin. Pwede. Oo. Mm. Pero ang alam ko, merong opinion si Barbie tungkol Doon dun sa mga sa, posting ng social media. Yes, kasi basta mamaya. Pero mga kapatid, gabi-gabi po namin pinapaalala sa inyo, manood po kayo sa Signal Play app. Pumunta lang po kayo sa www.signalplay.com, mag-register para po makakuha ng libreng account at mapapanood nyo na po kami anytime, anywhere. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming TikTok account. Hanapin nyo lang po ang @1ph_signal para po sa mga inihanda naming TikTok news sa teleservisyo para po sa inyo. Para doon sa mga hindi nakakakita na color coordinated pala kaming tatlo dito, Ay. pwede naman kayong makinig sa 92.3 Radio 5 True FM. Nandyan po tayo Mondays through Fridays, 5:30 p.m. hanggang 6:30 p.m. po, mga kapatid. Ayan. Okay, congrats again, Radyo 5. Congrats! Best radio station. Of the year Oo. ng Makatao Awards o ng PMAP. PMAP. PMAP, thank you ulit. Nag-thank you. Yes. Maraming Nag-send salamat ako ng email sa kanila. Thanking them kasi nakarami ang ating buong network. TV5,
Radyo 5, pati yung Signal po, One News, One PH, sa nominations pa lang at saka sa winners. Masaya na sa pakiramdam. Oo naman. Nominations Panalo winner na. Thank you. Correct. Thank you very much po. O, simulan na natin. Yes. Dahil ngayong Friday po, although maraming hindi pumasok, Yes, dahil may mga suspended. cancellation, Maraming suspended. well, kanina sa terasa natin, parang sabi rin ni Manny Mogato, yung portion ng Mandaluyong sa EDSA ay parang maganda yung daloy ng trapiko. Kasi nabawasan ng volume. Oo, pero may mga ibang lugar na nakaranas din siguro ng pagsisikip. Dahil nagsimula na po ngayong araw yung dry run po ng tinatawag pong cashless na transaction sa mga toll gate po yan, tulad ng NLEX at SLEX. At kamustahin natin ang naging takbo nito kasama si News 5 correspondent Gerard de la Peña at magulat siya mula sa NLEX Balintawak. Kamusta dyan, GDP? Mga kapitbahay, magandang gabi sa inyo at ngayon nga sa unang araw nitong dry run, nitong 100% cashless toll collections dito sa iba't ibang mga expressways. Medyo nakapansin tayo ng pagta-traffic sa ilang mga toll plazas dito sa NLEX. Kanina napadaan tayo dyan sa may bandang Pulilan. Medyo nagkaroon ng konting build-up dahil itong Pulilan kasi daanan ng mga truck. At yung mga truck na walang RFID, syempre sila yung nag-cause ng traffic doon dahil paglabas nila doon sa toll plaza ay diretsong kabit na. Well, hindi naman to sa pilitan pero kino-convince sila na magpakabit na ng RFID for easier transactions sa ating mga toll plaza. Gayon din dyan sa San Simon, meron din kami nakitang build-up kanina bandang hapon at yun nga, pagkatapos nila doon sa toll gate, bayad ng cash at diretso installation na ng RFID. Dito naman sa Balintawak, since yesterday pa nga napansin natin na ang haba ng pila ng mga motorista na nag-a-apply o gustong magpa-install ng RFID. Hanggang ngayon, marami pa rin at ang iba sa kanila nagagalit dahil mabagal yung usad ng pila. Bakit mabagal? Kasi kapag ka umuulan or kapag ka malakas ang ulan, hindi pwedeng magkabit ng sticker doon sa headlamp. Dahil kailangan daw ng konting curing period. Yung pagkakabit ng sticker, kailangan kumbaga mag-cure muna yung glue, yung pagkakabit doon sa headlamp. At kapag nabasa kasi yun, hindi gagana ng maayos sa ating mga sensor sa toll gate itong ating mga RFID stickers. Paano yun? Kapag hindi nakabitan ng RFID, tas dumaan dyan? So, ayan. Ang ginagawa nga dyan, yun, kailangan hintayin mo ng tumila yung ulan bago makapag-install ng sticker. Dahil kapag hindi ito na-install na maayos, hindi nga mababasa ng ayos ng mga sa mga sensors itong ating mga stickers. Ano dinadryer? GTP, ano yung requirements para dun sa RFID installation? Kunwari, kailangan ba talaga ng ORCR o pwede na yung mga conduction sticker, plate number, pwedeng ganun na lang? Ang napansin ko dito, Chiki, hindi ko napansin kung hinihingan sila ng ORCR pero definitely meron silang pinipirmahan na application forms and after that, ayun. Kung hindi umuulan, diretso kabitan ng stickers. Mabilis lang. Mabilis lang. Initial load, magkano? Minimum initial load. Yan, good question. Initial load natin, 200 pesos lang. Dati kasi, di ba, nung nagsisimula tayo dito sa RFID technology, medyo malaki yung hinihingi nilang initial load. Pero ngayon, 200 pesos lang yung initial natin. Tapos wala naman talagang maintaining, pero as long as kakasya yung, yung load mo sa isang exit, papayagan ka makalusot sa ating mga RFID, sa ating mga toll plaza. Ako naman, ang concern ko, aside from the load, GTP, yung oras, paano kung after office hours, nagkakabit pa rin sila? Good question, Jovi. Dahil meron tayong mga loading centers o yung parang installation centers na beyond office hours, available sila. I don't have the list right now pero ang message lang dyan ng Metro Pacific Tollways Corporation ay hindi lamang dito sa
sa Balintawak nagkakabit. Doon din sa mga toll plazas natin kung saan merong 100% cashless transactions, doon pwedeng magpakabit. Meron din sa iba't dito sa NLEX na naaalala ko ngayon, top of mind. Meron sa Shell, meron sa Sea Oil at meron din sa Petron. Bulungan mo ako ha, kailangan ko yan. GDP, confirm ko lang din, totoo ba na may mga caravans na... Isasend ko sa inyo yung schedule. Yung Thank you. schedule at saka yung parang kung saan pwedeng magpakabit. Totoo ba na may mga caravans na maglalagay daw sila sa malls na mga, I guess, booths na well, not booths, pero basta mag-i-install sa malls ng RFID stickers? Is there truth to this ba? Wala pa akong narinig na ganyan, Chiki, pero kung sakali, well, it's a welcome development para sa ating mga motorista para hindi na sila pupunta dito sa expressways. But for now, yung nakita kong schedule ay dito nga lang sa ating mga expressways pwedeng magpakabit. Sige, with that, thank you na muna kay GDP. Kapitbahay, salamat. Thank you, Jared de la Peña. Although parang dati, ginawa na nila yung sa mall, no? Maganda Kasi no? Convenient. Kaya ako RFID ko sa mall, eh. Ako rin, yun pareho pala eh. tayo. Oo. So, hindi malayo saka yun. Hindi ko lang naabutan, naglagay sila dyan sa launchpad dati. Ito mga Ang sarap 2 months ng dito ago, lang. kakaano ko, parang, di ba kadarating lang. So, wala pa ako na inakay. So, kailangan ko pumunta doon sa mga sinasabi ni Jimmy. Okay. Sana maulit yun sa mga mall Sana. para madali lang. Sana. Wishlist po sa Christmas. Oo, parte po. Okay mga kapatid, syempre napag-usapan natin ang Burr Month, September. Kaya lang ang sumalubong po sa atin ngayong Burr Months, pasimula ng Christmas season, syempre ulan. Hindi masyadong maganda pa rin yung panahon. Lumikas ang ilang residente sa Quezon City dahil sa baha na idinulot ng malakas na ulan kanina lang po yung umaga. Narito ang report ni Hannibal Talete. Ginising uli ng malakas na buhos ng ulan ang mga taga Metro Manila ngayong unang araw ng Setyembre. Ang Maynila, agad nalubog ang ilang kalsada sa gutter deep na baha. Kaya ang pag-commute ng ilan, hassle na naman. Ang mga papasok sa trabaho, no choice kundi sumuong. Sa barangay Bagong Silangan, naabutan namin ang nasa 60 pamilyang tumutuloy muna sa evacuation center. Kabilang dyan si Aling Melba na kusa raw lumikas kahapon nang pasukin ng hanggang binting baha ang kanilang bahay. Pagsilip ko sa pinto, nandiyan na yung tubig, papasok na sa bahay ko. Sabi ko, sige, dali mo muna doon yung iba kong gamit. Inano ko na doon sa second floor. Nagkusa na. Wala pang barangay doon na pumunta. Kusa na kami. Kasi ang lakas ng ulan eh. At saka ang bilis ng akyat ng tubig. Karamihan sa mga lumikas, sa tabing ilog na nakatira o yung tinatawag na Tagumpay Extension. Hindi muna sila papayagang bumalik hanggat may banta pa ng habagat at bagyo. Habang may tubig pa lalo na sa Tagumpay Extension, hindi mo namin sila papayagan na magsiuwi dahil pabugso-bugso din at may mga malalakas na hangin din na dumadating. Tsaka iniiwasan din na bumalik muna sila dahil may banta din na sinasabi na magpapakawala daw ng tubig. Sapat naman daw ang ayudang pagkain ng barangay para sa mga lumikas na residente. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Mga kapatid, weather update po muna tayo, no? Dahil itong mga last few days ay umuulan nga dahil sa mga bagyo. Alamin natin ang latest sa bagyong Hana naman at 2 sama ng panahon na nasa labas. Na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maya-maya po, antayin po natin yung Pag-asa weather forecaster natin. Habang kinokontak natin ang Pag-asa, sabi magiging maulan pa rin naman this weekend. Although sabi ko nga kanina during yung report ni Hannibal na parang naman mga hapon hanggang alas 3. Maaraw na rito at least dito sa Metro Manila. We'll find out sa ibang probinsya. No? Pero dito umaraw na. Kaya biglang nung papasok na kami nilang Mase. Papasok na, biglang umulan. Oo. Inabot ako sa gitna ng kalsada. So, Buti ito na ba? lang may payong. So tuloy ba na ang weekend natin ay basang-basa sa ulan? Or Tanungin hindi? nga natin. Yeah. Ito, si Pag-asa weather forecaster Rhea Torres. Good evening or good afternoon, Rhea. Yes po, good afternoon po sa inyo, pati na rin po sa ating mga tagapakinig. So, sa latest po, muna patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Hana as of 4 p.m. Huli itong namataan sa layang 710 kilometers
east-northeast ng Itbay at Batanes. Nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Kumikilos po ito sa direksyong westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon po, itong si Bagyong Hana ay may kalayuan pa sa ating Philippine landmass, kaya wala po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At inaasahan po natin generally west-northwestward yung kanyang pagkilos. So dito po siya tatahak sa karagatan sa may hilagang bahagi po ng ating bansa. So mababa po yung chance na ito ay magla-landfall or makaka-affect or lalapit po sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Although sa ngayon po, dahil po sa nararanasan ngayon, nakakaranas po tayo ng epekto ng habagat na hinahatak nga nitong si Bagyong Hana. So malalakas mga pag-ulan pa rin ang ating mararanasan, lalong-lalo na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, as well as Occidental Mindoro. Meanwhile, for Metro Manila at malaking bahagi naman ng Luzon, maulan na panahon pa rin yung ating mararanasan. Pabugso-bugso mga pag-ulan ang posibleng mararanasan, lalong-lalo na po sa kanlurang bahagi ng Luzon area. So yan po yung nararanasan natin sa ngayon at meron din po tayong nakataas na yellow rainfall warning over Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, as well as Bulacan. Ibig sabihin po nun, posible po yung mga pagbaha sa mga flood-prone or mga low-lying areas. Kaya patuloy po tayong pinapayuhan yung ating mga kabayan na mag-ingat sa ngayon. Rhea, itong mga lugar na apektado na na-mention mo nga, no, na mag-expect ng pag-ulan no, in the next few days, ibig sabihin hanggang weekend ba? Hanggang Sunday o talagang after weekend ay expect pa rin natin ang pag-ulan? So nakikita po natin this coming weekend, large portions pa rin ng Luzon, kasama po dyan Metro Manila, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Ilan pang mga bagyo o weather systems or weather disturbances ang inaasahan natin after Hana? So currently, meron po tayong binabantayan na tatlong bagyo. So kasama po dyan si Hana. And ito po si dating bagyong Gorin na lumabas lang po nung mga nakaraang araw. And currently, ito din po si bagyong Kirogi. Nasa labas din po ng PE, or although nakikita po natin mababa yung chance na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. So currently, wala naman po tayo nakikitang sama ng panahon na pwedeng kasunod pa nitong si bagyong Hana. Wala kayong nakikitang masama ng panahon after this, pero within the month of September, ilan yung inaasahan natin posibleng bagyo? Yes po. So, possible po, 2 hanggang sa 3 ang pumasok ng PAR. Okay. Yun lang po muna. Rhea Torres, weather forecaster po siya ng Pag-asa. Maraming salamat at good evening. Kayo din po, maraming salamat. Okay, be guided mga kapatid. Break muna tayo mga kapatid. 5:59 p.m. Mga kapatid, kung gusto po ninyong magpabati or magkomento, 1PH Facebook page o kaya sa 1PH YouTube channel, magbabalik ang STL. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Be future ready. BSTI. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Ed Lingao at Mian Los Baños mula sa Frontline. Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Grabing panahon no, pabago-bago. Minsan mainit tapos biglang uulan. Kaya hindi maiiwasan na magkasakit at umabsent sa trabaho. Pag walang pasok, walang kita. Buti na lang, may Cebuana Luwilier na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Mas mataas pa ang appraisal rate ng up to 30% kumpara sa ibang pawn shop based on average figures on gold. Tapat pa sa pangako na iingatan ng alahas nyo. Maasahan saan man sa Pilipinas. Basta sangla, Cebuana Luwilier Tiwala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte, kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chicadora dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Pinaniniwalaan, pinagkakatiwalaan, pinaninindigan. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. No! Yan ang kanta ni Maser. Kanta natin. So, ages tayo. After Jo Marichan, ages ng ang ating Christmas artist. Yeah. Anyway,
Before tayo pumunta sa Hong Kong, may Hong Kong tayo, ha? Correct. Babati muna ako. Hello, siyempre kay Barbie at kanyang mga kasamahan sa bahay. Tapos kay Tita Honey, hello sa'yo at kay Jet. Tapos kay Tita Edita, hello. Ingat sa ulan. Hello, Ingat, Kiko. ingat. Yung 10 years old, laging nanonood sa atin. Ay, hello, Kiko. Palagi, araw-araw, no joke. Nasa 1PH. Ang Tambay galing ng Hello. 1PH. Yung suki natin si Alex Fuentes, lagi na nagpapadala ng screenshot Yes, sa atin. yes. Hi, Alex Alex Fuentes, yung mga suki natin, sina Carlo Constantino, sina Karen Bacarisas, yung mga lagi nagpapadala. RJ ng picture Abrea. yan. RJ Abrea, hello. Hello. Mamaya babati pa kami pero kailangan ipasok natin ito kasi baka magbukas na ang Hong Kong, pwede sa maglakwat siya. Talagang Alam ko, wala sa affected mapuntahan siya ng cancel Okay. flights. Okay, so sino na ba? Ikaw na. Oo. Okay. Kasi gusto mong pag-usapan It's my ng turn Hong Kong. dahil sabi ko kay Mase kanina, may inibago ako sa ire-report ng ating kasamahan sa News 5. Dahil kagagaling ko lang doon at nasisikipan ako sa dami ng tao. No? Pero parang all of a sudden may ibang sitwasyon ngayon sa Hong Kong. Naghahanda po kasi ang Hong Kong at ang Guangdong Province sa may China para sa pananalasa ng super typhoon sa Ola. Tama ba ako ng pronunciation? Pwede na. Ano man. Basta siguring yan. Siguring yan. Si Saola ay kilala nga po bilang Bagyong Goring. Ilang flights na po ang kanselado? Kasama kaya yung flight niya? Ay, oo nga. At pansamantala po nagsara na rin ang mga negosyo at paaralan doon sa teritoryo yon. Kamustahin po natin ang sitwasyon doon kasama rin yung, alam natin kasi magwi-weekend Siyempre yung atin pong mga kababayan na usually ay tumatambay sa sentral. Paano kung uulan? Oo. Diba? Paano ng day off? Alamin natin yan sa magiging pakipag-usap po natin kay Carla Bonifacio, ang kasama po natin sa News 5 Desk. Ano po, na nagkataon po ay nandoon sa Hong Kong. Carla, kamusta dyan? Hi, Joey, Chiki, and Mase. So nakikita nyo, we're currently here in Nathan Road, dito sa Hong Kong. At yung pinakasanayan nating BC Road ng Hong Kong, makikita nyo, very limited ang tumadaan dito ngayon dahil nga sa pagtaas ng typhoon signal dito na 8 na. So, dito kasi, makikita nyo, sa pagdaan dito ng mga kotse, bawal na ang bus. So, ang typhoon signal na ito ay sa Ola, na mabilis na may kabilisan na 6 kilometers per hour na inaasahang lalakas palalo ngayong gabi. So, ayan. Observatory will consider issuing increasing storm signal number 9 at 8 p.m. tonight. So, pinagbabawalan na rin ng Hong Kong government na bumiyahe ang public bus, ang MTR, at ang kanilang public train ay very limited na rin ang biyahe. Grabe. So, alam mo, Carla, pinapakita, Carla, yung mga kuha mo na sinubmit earlier. Nagulat ako, yung central na, kulay pula kasi, so central yun, yung station na yun, ay walang tao, no? Tapos yung usual na alam natin ng mga double-decker buses, wala rin sa likod ni Carla ngayon. Oo, ibang-iba talaga. Hindi bumabiyahe. Pero, Joey, sa totoo, nagulat din kami kasi ako pang-anim na beses ko nang bumalik dito sa Hong Kong. Ngayon ko lang nakita na ganito ang itsura or eksena ngayon. Parang akala mo may pandemic, akala mo may COVID pa rin hanggang ngayon. Pero Carla, nakikita naman namin sa video kung ano yung itsura ng Hong Kong. Walang tao, medyo madilim, at basang-basa yung kalsada. Pero maliban dyan sa nakikita namin, pakidescribe nga ano bang itsura ng signal number 8 na magsisignal number 9 na maya-maya dyan sa Hong Kong. Yeah. Ayun nga, kasi kaninang umaga, bumaba kami para mag-breakfast. Nagulat kami nang makita namin na sa paligid namin lahat sarado. Actually, ang akala nga namin kanina sarado lang dahil maaga pa. Dahil mga Pinoy kami, tinignan namin sa internet kung ano na ba talaga ang sitwasyon dito sa Hong Kong. Nagulat kami na issue na pala ng typhoon signal number 8 dito sa Hong Kong. At kanina, hindi gaanong kalakas ang ulan. Pero ang malakas lang talaga yung hangin. So doon sila nagbabase, ang Hong Kong Observatory ay nagbabase kung gaano kalakas ang hangin. Dahil kung makikita nyo dito na ang mga pinto ng bawat establishment may lock na, may mga pabigat para yung mga maiwasan na ito ay mabasag or mga mahulog. So ganun, at saka sobrang walang tao dahil nga wala na rin pasok ang mga estudyante ngayong araw hanggang bukas. Kaya
ayun, para siyang ano talaga, parang COVID uli. Nakakapanibago ang Nathan Road sa itsura ng pinapakita ni Carla. Grabe. Go ahead. Carla, si Chiquito. Dito sa Pilipinas, pag ganyan, pag nabalitaan na close na lahat, mag-hoarding na yan. Diyan ba? May nag-hoarding din ba? Oo, kasama na dito. Sa totoo nga dito, matatawa ka, nag-hoard na yung mga tao. Pero sabi ko, bakit sa Pilipinas, may baha na hanggang bewang na, napakalakas na ng hangin. Kung makita nyo, napakalakas ng hangin. Sabi ko, pero walang nagpa-panic buying. Walang nagpa-panic buying, baka walang pambili. Pero dito sa Hong Kong, napakarami na nagpa-panic buying. Pero, kumbaga, para sa ating mga Pinoy, hindi pa ito ganong kalakas. Pero para sa kanila, sunurin silang mga dito, dahil talagang pag-sabi ng observatory na bawal lumabas, walang NCR, walang bus, talagang sumusunod talaga sila, hindi gaya sa ibang bansa na kahit sumulong ka pa sa baha, go pa rin, happy pa rin ang lahat. So, ibig sabihin, Carla, walang MTR, walang bus, hindi ka nakaikot talaga. sayang punta. Okay. Oo. Saka para sa mga turista pala na pupunta dito, wala na, sarado ang Disneyland hanggang bukas. Ang mga dapit, yung pa naman ang mga pinupuntahan ng mga turista, di ba? Wala. Ngayon sarado. Ang mangyayari dito ay mag-staycation ka na lang. Yeah, so actually do sa pitch kanina namin do sa story ni Carla, no, inaguloan ko na kasi magwi-weekend na sabi ko nga po na yung mga OFWs po natin diyan, usually yun yung kanilang day off weekend no. So doon sila nagpupunta sa Central. So ngayon dahil bawal, no choice walang lalabas ng bahay if ever, no. Or hanggang Sabado lang yon. Hanggang Sabado lang ba yung cut off? Actually, Jovi, mamayang alas 6 hanggang alas 8, may posibilidad na itaas pa nila ito sa typhoon signal number 9. So, kung ngayon ay 8, ganito nakahigpit dito sa Hong Kong, what more kapag mamaya ng typhoon signal number 9 na. Teka, bali, ang bukas lang po. Yes po. Sige, go ahead, Carla. Bali, ang bukas lang ngayon, ang makikita mo yung mga groceries, yung mga bilihan ng gamot, saka yung mga other basic needs, pero the rest sarado na, so bawal mag-shopping, walang magaganap na shopping ngayon dahil puro basic needs lang ang mga open. Yeah. So merong mga canceled flights din dyan. Apektado ka ba? Yung canceled TV5. Sana nga hindi na. Kasi gusto ko na maka-uwi, wala ng budget. Sa likod niya. Bumaligtad na yung payong ng nasa likod mo. Yung payong niya, Typhoon number 8, number diba? 8, bumabaligtad. Kasi sa likod. Ito nakapansin ko, ang malakas talaga ay yung hangin. Talagang lahat ng payong, talagang bababaligtad talaga dito. Tsaka, ayun nga, kaya dito, kasi nasa signal number 8, kahit hindi malakas ang ulan, ang sabi sa observatory, ang iniiwasan talaga nila ay yung may mga mahuhulog na gamit, na mga puno. Kaya yun, kaya nasa signal number 8 tayo. Kahit Pilipino ka, magugulat ka na, bakit 8? Sa atin nga sa Pilipinas, 3 na. Wala pa rin gantong patakaran na ginagawa. Dito talaga, iba ang lakas ng hangin. Yes. Okay. So naku, pasilungin na mukhang umuulan na kaya yung mga manong sa likod ni Carla talagang nakapayong na nililipad. Pero Carla, safe kayo dyan ng pamilya mo na nandyan for vacation sana. See you back here sa Manila. Staycation. Salamat po. Bye-bye. Baka nagpa-block ng mga buildings yung hangin dahil yung buhok ni Carla ganun pa rin. Hindi nga gumagalaw dito. Okay, so pero marami na, I'm sure baka may mga nagmo-monitor na mga kababayan natin OFW via Facebook kasi pwede dun yung mga live stream na napapanood nila ay ingat mga kapatid mga kababayan, ingat po kayo, alam ko gusto niyo pumunta sa Central para magsaya this weekend, ingat po muna. Pero nakakabilib lang yung disiplina nila doon. Walang MTR, walang buses, signal number 8. Talagang wala ka nakita sa kalsada, Kaya usually, 'di ba, low casualty sila lagi kapag may mga ganyan. Kasi nakikita natin yun nga, na-mention ni Marcel, disiplina
Kung sa bagay, sila. baka yung ekonomiya natin hindi pa kaya yung ganon kasi marami sa atin yung mga no work, no pay na kahit nasabihin mo na wag mo nang lalabas, mataas ang baha, hindi pwede, kailangan ko magtrabaho. Isang tuka. Diba? Anyway mga kapatid, kampyo na po tayo. Sabi nga natin, marami yung mga no work, no pay. Kapag hindi nagtrabaho, walang kikitain, sangkahig sang tuka. Sabi ni Chiki. So hindi ko alam kung hanggang kailan tayo may matutuka, lalo na sa bigas. Kung hanggang kailan ang abutin ang paglobo ng presyo nito. Pero ito mga kapatid, asahan na raw na bababa na ang presyo ng bigas. Kasunod yan ng price cap na ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ring kalihim ng Department of Agriculture. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Nagtakdada ng price cap si Pangulong Bongbong Marcos para sa bigas sa buong bansa sa gitna ito ng pagsipa ng presyo ng bigas sa merkado. Dito sa Novaliches Public Market sa Quezon City, naglalaro ang presyo ng regular milled rice sa pagitan ng 48 hanggang 54 pesos kada kilo. Mas mahal naman ang well-milled rice na mula 49 hanggang 56 per kilo, depende pa kung local o imported ito. Halos linggo-linggo ay nagbabago ang presyo ng bigas. Paliwanag ng Malacanang, maraming factors o dahilan kung bakit nagmamahal yan. Kabilang na ang illegal na price manipulation sa merkado dahil sa hoarding ng local traders. Export ban ng bigas sa India bilang isa sa pinakamalaking rice exporters sa mundo at pagtaas din ng presyo ng langis sa international market. Kaya naman kahapon, pinirmahan ng Malacanang ang Executive Order number 39. We have put together a structure for the continuing monitoring. These are the DILG, DA, DTI, DOJ. All of those agencies already have regular inspections. So they will now apply the price ceiling to make sure the prices stay within the limits that we have prescribed. Sa pinirmahang EO, ang local regular milled rice sa Metro Manila na nasa pagitan ng 42 to 55 pesos per kilo, itinakda ang 41 pesos per kilo na price cap, habang 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice ang itinakdang price cap. Kaya ang presyong pumapalo sa 56 pesos kada kilo ng well-milled rice, asahan daw na bababa. Sisiguruhin daw ng Pangulo na masusunod ito at sa mga makakakita daw sa mga hindi susunod o overpriced pa rin kung magbenta, may payo si PBBM. I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, doon sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. Sa gitna naman ng pagpapatupad ng price cap ay ang mababa pa ring buffer stock ng bigas sa bansa. Pero sa projection ng Department of Agriculture sa rice supply ng bansa sa second semester ng taon, inaasahang aabot ito ng 10.15 million metric tons dahil sa nalalapit na local harvest season kung saan ay tinatayang 7.20 million metric tons ang inaasahang maaani. Kaya sasapat na raw ito sa kasalukuyang demand sa bigas na nasa 7.76 million metric tons na magtatagal ng hanggang 64 days. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Ayan na. Mga kapatid, merong pagbaba. Meron ding hindi naman pagbaba, may ceiling pala. Oo. Merong pagtaas. Ang LPG po, ang sumalubong sa mga consumer ngayong unang araw ng Setyembre ay taas presyo niyan. Epektibo na ang dagdag na 6 pesos and 65 centavos sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ang mahigit 73 pesos para sa kada 11 kilograms ng LPG. Samantala, 3 pesos 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng auto LPG. Ayon sa Energy Department, naglalaro sa 718 pesos hanggang 935 pesos ang kada tangke ng LPG dito sa Metro Manila. Alright, break po muna tayo mga kapatid. 6:15, nandito pa po kami hanggang 6:25. Hindi pala 6:30. Magbabalik po ang STL. Babati kami after. Oh, yes. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Hello, Ate Jody? Oh, may lagnat ka raw. Opo, sakit rin ang ulo ko. Kaya lang, di naman tumalab yung gamot ko.
Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immuniplus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, na tulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-o-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe, dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Waging-wagi po ang Radyo 5 True FM sa 11th Makatao Awards for Media Excellence ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Pinarangalan po ng PMAP ang Radyo 5 True FM bilang Radio Station of the Year. Pagkilala po ito sa ating mga kapatid sa Radyo 5 True FM na bahagi ng paghahatid ng totoong tunog ng balita, impormasyon, public service, entertainment, music at inspiration. Sa bumubuo ng PMAP, maraming salamat po. May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports program sa TV. Watch us on these channels. Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs. Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports. Okay, nako, di ako masasayang ng oras. Hello, Avelino Navarro, Ruel Miguel, Gigi Victa, Rashid, at si Dick Rix, at si Maria Sander, at Deng Peralta. Lolita Mendez, hello sa iyo. Happy birthday kay Dencio or Dencio ng Candelaria, Quezon. Hello kay Aurora Junicio, Leandro Enano, Xavier Serafina. Sinabi niya, sabihin mo lang yung plate number, kakabitan ka na ng RFID. So no need for ORCR. Pero pag walang plate, ORCR, papakita nyo. Roel Wigan, Hername Alacapa. Good evening. Yeah. Edwin Adapon, Charles Patrick Gali, si Reynaldo Cruz, at si Aurora Jonicio, Dong Talavera. Magandang gabi sa'yo. Angelita Capistrano, hello. Si Joji Tarsega, nandyan ba? Nandyan. Oh, hello sa inyo. Leandro Enanyo, Maria Sander, at si Boboy Garbeles. Hello sa inyo. Okay. O, ito muna ha. Mamaya, baka makabati pa po kami, no? Pero, kailangan lang po ipaalala sa inyo na abangan naman po sana ninyo yung special documentary ng Signal or ng One News at 1PH. Itong special documentary tungkol sa FIBA World Cup. Diyan na, tingnan nyo po, ha? Yan pong inyo na pamunod ay portion lamang yaan ng ang title po namin, maganda sabi ni Mase Sa Wakas, FIBA sa Pinas. Bukas po yan, 6:30 p.m. sa One News at One Sports at 8 p.m. naman po sa 1PH. So, ititrace sila yung pagka-award sa atin. At saka, yung history ng pagkahilig natin mga Pilipino sa basketball. Maganda bakit yan. Bakit nga ba tayo mahilig sa basketball? Bukas po yan. 6:30 p.m. One News at One Sports. Bago yung laro ng Gilas versus China. At 8 p.m. post-game naman. Ayan. Okay. Panoorin po natin mga kapatid. Sports yung laban bukas, hindi politika. Sports. Ngayon, showbiz with MJ dahil hanggang 6:24 daw po tayo stricto. MJ! May oras pa, 6:24 lang daw. Stricto. Grabe naman yung stricto, guys. So anyway, nandito pa tayo ngayon, malapit na tayo mag-catch ng ating red eye. Pero buti na lang nakisama ang weather. Parang Manila in January, ang ihip ng hangin. Mahangin na po, pa-end of summer na talaga. And it's the start of the burst
per month season. So anyway guys, kanina nga naki-office tayo sa Netflix Japan, in fairness. Nice! No? Goals na goals ang kanilang opisina. Ay, wow. At ito na, kung nagko-collect kayo ng mga laruan, mga artwork, nako, baka masiraan kayo ng bait dahil kada kanto, tsaka yung mga maliliit na mga lugar, doon mo makikita na may mga iniiwan silang mga collectible doon sa areas na iyon. Tapos sa gitna, yung receiving area nila, may mga bonsai, may mga tatami. Tapos parang feeling ko nga parang sobrang relax ako, no? Parang at syempre, pinaka-paborito ko nakikita mo ngayon, kada kanto, may mga snacks at iba-iba yan all throughout the office spaces. Yun yung pinaka-bongga. Kanina, dyan ako One Balita Pilipinas. Wow! Dyan, diba? Tapos, tawag mo talaga yung mga kwarto nila, yung mga theme, yung mga paborito mong mga Netflix show, tsaka yung mga events sa Netflix. Yung mga nakikita nyo naman ng mga pod na yan ngayon, dyan, pwede kayong tumambay, mag-meeting, kumain, at dito kanina gumawa kami ng mga bento boxes. So, may mga pa-activity rin sila within the offices. So, magandang finishing touch sa ating anime at Tokyo tour ng entertainment scene dito sa Tokyo, Japan. Yung napansin lang pala natin, itong kabuuhan ng event na nagkakaroon na nga ng trend dahil may SAG-AFTRA strike, di ba? Yeah. Na nagpo-promote ng pelikula yung mga tao na wala yung mga Hollywood stars. So, kaya to ginagawa, kaya punong-puno yung mga event. Ultimo yung mga props mismo nung palabas na One Piece nga na kinover natin dito, yung mga memento. Parang kulang na nga lang, yung artista na lang talaga yung wala. Dahil kulang na lang din, diba? Talagang yung set, dinala na kung nasaan tayo. Correct. At nagtataka lang ako, parang pamilya, asan ka ba? Sa Roppongi Hills ka ba nakatayo ngayon? Nasaan ka ba? Hindi, nandito ako nakatayo sa 6th floor, dito sa Tokyo. Alam mo yung kung saan nagpipicture yung mga tao na may mga silver na escalator. Ayun. Yun, nandito ako kasi malakas ang wifi. Malakas ang wifi. Hindi ang wifi kasi pa all around. Tapos tutuwa ako, may nakita nga akong breastfeeding pod dito. Parang naalala ko tuloy yung mga padede days ko. Ayan! Speaking of, nanay na pinag-uusapan, pagka-nanay na pinag-uusapan natin, may show ka ba bukas o nandiyan ka pa? Yes. Oo, 10 a.m. Hindi, pabalik na ako, nandiyan ako bukas. Tsaka, birthday celebration. Pa-celebration din bukas si Jody Santa Maria, so kikitain din natin siya bukas para suportahan ang kanyang, pagtulong sa mga less privileged, less fortunate. So tomorrow 10 a.m. muna yung inay ko po sa 1PH. Nandiyan na tayo yan, di ba? Talagang kikembot lang akong konti. Pag-ising nyo, nandiyan na tayo sa Mandaluyong. Oo. Yan para ang makasama MJ kayo Marfori. Okay. Maraming salamat, MJ. Thank you. Ingat. Thank you. Have a safe flight, MJ Marfori. Okay. Marfori. At dahil natapos na tayo sa may showbiz. Kita mo, kaya mo. Kita mo yan, kumota na tayo sa balita, mga kapatid. Kumota naman tayo sa codes. Okay. Patuloy maging proud sa ating sarili dahil hindi biro ang ating mga pinagdadaanan araw-araw. Sa bawat pagsubok mga kapatid na pinagdadaanan ninyo, dapat alam mo rin sa sarili mo na hindi ka basta-basta dapat natitinag Dapat astig lang, kapatid. Sabi nga sa hit song ng SB19 na Gento. Kakantahin mo? Gento. Okay. Dito basta-basta bingo. Ayan. Yon. Need mo makumpleto parang bento, Gento. Ano kaya mo? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Next week gusto namin ang kota namin. Alamat naman ang lyrics Okay. So hanggang sa muli, ako po si Jovi Francisco. Ako naman po si Maricel Halili. Ako po si Chicky Verhel. Wag na wag magpalinlang. Dito tayo sa totoo lang. Teka muna, ba't hindi para BTS ang ating kota birthday nung isang miyembro? Ay! Happy birthday. Ayun pala Nakalimutan ni Arvic. Talaga ba? Anyway, happy birthday sa Kim Jungkook, di ba? Okay. Kami po ang 1PH na serbisyo para sa Pilipino. Happy weekend! Ng juice at energy drink ng mga suspect. Ang halaga ng natangay at iba pang kinuha ng mga nanloob. Abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline.
Hanggang 45 pesos kada kilo na price ceiling sa bigas, ipinataw sa buong bansa. Panawagan ng Pangulo sa publiko, isumbong ang mga lumalabag. I-report ninyo sa pulis, i-report ninyo sa DA, dun sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin. Doble kalbaryo, tangke ng LPG, lagpas 1,000 piso na ang presyo at presyo ng petrolyo, nagbabadya na namang tumaas. Bagyong Hana, lumakas at naging typhoon category, pati hanging habagat, pinalalakas din. Dry run ng cashless toll sa mga expressway kabilang ang NLEX o marangkada na ngayong araw. Mga walang RFID sticker na hassle sa biyahe. Catholic Bishops Conference of the Philippines, miyembro na ngayon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Ano naman kaya ang magiging papel nila? Problema sa electrical wiring, isa sa mga tinitignang sanhi ng sunog sa isang bahay sa Quezon City kung saan 15 ang namatay. Gilas coach Shot Reyes nagsorry sa sunod-sunod na pagkatalo ng national team sa FIBA World Cup. Olympics na nanatiling pangarap. Habang si pambansang kamao Manny Pacquiao, target ding sumabak sa Paris Olympics. At Jose Marichan is back ngayong bare months na. Trending na naman online at nagkalat pa ang mga meme. Pahirapan ang pagtukoy sa 15 namatay sa sunog kahapon sa Quezon City. Gumugulong naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog at kabilang sa mga tinitingnang dahilan ay ang problema sa electrical wiring. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Bit-bit pa ni Tate Orlando ang birth certificate ng anak na si Rafi nang dumating sa punerarya sa Quezon City. Nagmadali raw siyang lumuwas mula sa bayan ng Rizal sa Occidental Mindoro nang malamang isang anak niya sa 15 nasawi sa malagim na sunog sa printing shop kahapon. Simple lamang ang hangad ni tatay. Makilala pa raw sana ang anak mula sa matinding pinsalang natamo ng mga biktima dulot ng pagkakatupok ng apoy. Nitong Mayo, sinubukan pa nga raw pigilan ni Tate Orlando ang anak na magtrabaho sa pinapasukan. Bukod kasi sa 6,000 piso kada buwan lamang ang sahod, wala pa raw benepisyo ang anak. Sabi ko nga, wag na magbalik pa sa kanya. Talagang gusto magtrabaho Siguro may pangarap, kaya gusto magtrabaho. Ang kapatid naman ni Ariel na si Alfred, hindi rin nakaligtas sa sunog. Ang masaklap, saktong birthday pa naman ito kahapon. Kakausap lang namin kahapon, bigla na gano'n na nangyari. Masaya pa nga kami nang nag-usap Mula sa punerarya, dumiretso mga kaanak sa PNP DNA Laboratory. Dito nila kinumpirma ang labi ng mga mahal sa buhay. At karamihan sa mga nasawi, pawang breadwinner pa. Meron po kasi wala po kaming pera na pumunta dito. Buti na lang po tinulungan kami ng mayor namin. Tsaka ng kapitan. Saka kapitan namin doon. Yan lang po talagang anak niya na nakakatulong po sa kanya. Matagal na po yan diyang namamasukan. Yan po ang katuwang nila sa pagpapaaral sa iba niyang mga kapatid. Nauna nang nangako ng tulong ang mga lokal na pamahalaan ng Rizal sa Occidental Mindoro at Quezon City para sa mga naulila. Kahit po hindi po namin nakikita yung bangkay niya, makapiling man lang po namin yung, kahit hindi po namin siya makita, basta maiwi po namin yung kanyang sunog na katawan. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa posibleng pinagmulan ng sunog. According sa witness or sa survivor, ay nagkaroon daw po sila ng rewiring activity on the day before nangyari. So tinitingnan po natin yung angulo that might have caused the fire nga po.